And ngayon po, nasa linya po natin ang isa pa nating makakapanayam dito sa ating programa, isa sa mga membro ng House Prosecution Panel, wala pong iba kundi si Representative Lawrence Defensor. Live na live din via Zoom. Good morning po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DZBB. Good morning, sir. Magandang umaga sa Minfa, lalo na sa ating Senate President, Chis Escudero. Malugod sa naming binabati ng lahat ng mga Ilonggo sa ating probinsya. Opo, kanina sabi niya, hello daw po. Oo, kasi alam na Nakapanayam i-interview. namin siya. Alam na kasunod kayong i-interviewin eh. Ayan, sige, So, ikaw yun na po, isa. kamustahin ko po muna ang paghahanda ng House Prosecution Panel. Kumbaga saang level na po yung pong inyong mga na-prepare para po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Isa, nasa 80% na kami, lalo na sa aking grupo. At tama si Senator Chis Escudero, may mga paghahandaan pa, ngunit hanggat hindi nag-i-issue ng writ of summon at hanggat di namin natatanggap ang answer ng kampo ni Vice President Sara Duterte, dapat i-anticipate pa namin kung anong pwede nilang maging depensa at yon ang dapat pa naming pag-aralan once magsimula yun. Opo, kanina Congressman Defensor, kung inyo pong na-monitor yung sagot dyan sa tanong namin kay Senate President Escudero, kanyang pinanindigan na hindi niya ma-actionan sa ngayon yung motion po ninyo para sa summons or pagpapaliwanag kay Vice President Sara Duterte. Pero kung kayo Kasi nga ano pa, naka-recess Naka-recess pa. pa. Hindi pa nagko-convene Yun. ang Senado bilang impeachment court. Opo. Pero kayo po, para lang po mas maliwanag sa ating mga kababayan, gaano nga ba kahalaga na makapagpaliwanag na ang Vice Presidente sa mga articles of impeachment? Napakalaga nito, isa, lalo't na an impeachment trial involves national interest. At habang iginagalang ko ng buong loob ang posisyon ng ating Senate President, hindi maiwasang malinaw ang ating konstitusyon na kapag may nakahain na impeachment complaint sa Senado ay agad-agaran din sana mag-convene at magpa-take oath ang ating mga senador, recess man o hindi. Kasi sa ating saligang batas, walang mga kondisyon ito. Ngunit ulitin ko din at hindi na namin kukulit. Ay, teka, Congressman, medyo in and out lang po yung ating signal. Natin. Siguro ulit natin. Ayusin lang natin na Congressman Defensor yung ating Zoom signal para po mas malinaw. Yes, At mas maganda syempre, mapakinggan yung sagot ng House Prosecution Panel. So ang contention, syempre, ang paninindigan pa rin ng Kamara no, na kagad-agad mag-umpisa yung impeachment Yes, trial. Kaya lang ano po hindi mapipilit yung mga senador ngayon 'di ba? So ang talagang malamang ng malamang ay June 3. Doon sa timetable po, magko-convene ang Senado. Magbabalik sila sa kanilang regular na session, June 3, and then kinabukasan po sila magko-convene bilang impeachment court. Yan natin makikita na manunumpa yung mga senador bilang senator judge. Ayan. At pag sila nag-convene na bilang impeachment court, doon pa lang sila, ang sabi ni Senate President Escudero, doon pa lang sila makakapag-issue ng summon. Yung summon na yun, yung po yung pasasagutin na ang Vice President doon sa reklamong iniharap laban sa kanya, and then doon sa sagot niya, bibigyan ng pagkakataong sumagot yung prosecution. So may mga ano po yan, kagaya din sa normal na korte na may mga pleadings yan magpapalitan pa yan. So yung panahon yan, kakain yan Aabutan na yung pagsasara ng sesyon ng Kongreso ng June 30. Kaya yung pong paglilitis, pagbabalik nila ulit sa sesyon, 20th Congress na yan. Ano na yan? Ibang Congress na. Ibang Congress na, fourth week na ng July. Tsaka yung binabanggit ka ni Senate President Escudero kanina, iba na rin kasi posible yung hanay halimbawa ng mga... Magbabago talaga yung mga senador at mga congressman, di ba? May nag-graduate kasi. Baka may graduate, may May matalo, matatalo, di ba? oo, tama. Sa eleksyon at iba pa. Ito, naka-audio muna. Naka-audio muna si Representative Lawrence Defensor. Sir, pasensya na po, medyo hindi lang kagandahan ng ating signal. Opo. Congressman, you were explaining... Walang problema, narinig kayo. Opo. Ayun po. Congressman, so ngayon wala pa wala pang formal na reply sa inyo ang Senado para po dun sa inyong motion para sa issuance ng summons. Wala pa kaming formal na natatanggap galing sa Senado. Ngunit we take our cue from the statement of the Senate President at iginagalang namin yun. Lalo na't ang
nilatag niyang schedule. Hindi na namin siya kukulitin, ISA and INFA. We will respect the Senate President. And like he said, lahat kami maghahanda, pati siya nag-aaral at nagbabasa. And likewise, the prosecution team will continue its preparation for the impeachment trial. Oh, at least na sa inyo na rin po nang galing na, kumbaga, tatalima na rin po kayo sa itinakda na kalendaryo o schedule po ng Senate President. Tama yun, dapat. Kung sa baga sa korte, hindi mo naman aawayin ang judge. Kung may kautusan ang husgado, susundin natin. And we have many things to do and we will respect the decision of the Senate President. Congressman, yung po bang mga lumalabas na mga information tungkol dun sa paggamit ng confidential fund ng Vice President nung siya ay DepEd Secretary at saka of course sa Office of the Vice President, bahagi po ba ito nung impeachment complaint? Sigurado ako magiging bahagi ng Article 2 ng impeachment complaint yan. Lalo na't napakalinaw na may paglabag sa batas sa paggamit ng intelligence and confidential funds. But I will leave that to the prosecution team for Article 2 para mailatag nila ng malinaw bakit may ganitong violasyon sa ating batas at pag-misuse ng ating pondo sa gobyerno. Kayo po ba, Congressman Defensor, ano po yung nakatoka sa inyo na articles of impeachment? May delay. Nasa Article 1 ako, Isa, yun ang pagkontrata sa isang mamamatay tao na pumayag na ding patayin ang presidente, ang asawa nito at ang House Speaker at paulit-ulit sinasabi na no joke, no joke. Napakabigat itong violasyon, hindi lang sa personal na level, but it's a clear violation of betrayal of public trust under the Constitution. It should be considered a high crime at dapat mapanagot ang isang mataas na opisyal, lalo na isang vice-presidente, ang nagsabi nito sa harapan ng sambayanan at naririnig ng buong bayan na ang buhay ng presidente ay nakahandang patayin ng isang taong nakontrata niya na at napapayag niya na. Opo, dyan po sa articles of impeachment na yan, Congressman Defensor, meron na ho ba kayo nakuhang mga testigo na handa pong tumulong po para po mas mapalakas yan pong inyong kumbaga article of impeachment? Meron at pag sinabi naming 80% handa na kami, nakahanda na ang aming documentary at testimonial evidence na sakaling kailangan ng testigo ay may nakahanda na at may desidido ng magtestigo sa impeachment trial. Doon po sa mga testigo, Congressman Defensor, paano po yun? Pinoprotektahan na ninyo ngayon pa lamang at meron ho ba kayong information na yung mga testigo ninyo or possible witnesses ay meron ng nararanasang harassment? Wala namang silang nararanasang harassment at hindi kailangan bigyan ng pansin lalo't na't lalong makikita at makikilala ng tao. So we'll leave it until the impeachment trial begins to disclose kung sino man ang aming magiging testigo. Opo. Nabanggit niyo po kasi 80% na prepared na yung House Prosecution Team. Ano pa ho yung mga kailangan niyo pang Ano yung gawin? 20%? Ano yung 20%? Tsaka ano po yung parang bagay na siguro challenge po para sa inyo? Medyo nahihirapan ho kayo kung ganun man po. Katulad ng sinabi ni Senator Chis Escudero, kapag nag-issue ang Senate ng writ of summons, kasama doon isang direktibo sumagot ang Vice Presidente sa pamamaraan ng isang pleading na tinatawag na ay answer. Yon kanyang mga depensa. At bahagi siguro sa dapat naming paghandaan ay aralin din kung anong mga depensa nila. So until now, we cannot fully prepare until we receive the answer from Yes, sir. Congressman, medyo inanat pa rin po yung yung Ating signal audio. natin. O, sige, Pero ito gusto paiayos kong natin. maitanong, kung kasama ba sa witnesses yung dalawang sundalo ba yun yung naka-assign sa Office of the Vice President na Yeah. sabi dun sa report naka-declare na doon sa dalawa ipinahawak yung confidential funds ng OVP. So sila yung nag-disburse o kung paano man yung ginamit.
Diba? Actually, yung dalawang sundalo na yun, hindi na Hindi na nakaharap. pinatawag, di ba? Oo. Kasi di na rin nasundan eh. After nung huling hearing nila, dapat, akala namin meron, pero di ba inanunsyo sa atin ni Congressman Joel Chua na maglalatag na sila ng kanilang report. Oo. So ano na, aabangan natin kung gagawin yung witness at kung magiging testigo for or against the Vice President, hindi ba? Ayun. Congressman Defensor, maitanong lang po namin kung okay lang i-disclose ninyo yung pong dalawang sundalo na naka-assign sa OVP na sabi ay siyang pinasahan nung confidential fund at yun ang Authorized nag-disperse o person. nag-authorized. Kasama ho ba yun sa listahan ng mga testigo, sir? Wala muna akong i-disclose at iiwan ko yon sa aming lead prosecutor para mag-disclose ng kung anumang bagay. Lalo na sa rules, hindi magandang pag-usapan kung ano ang ebidensya na magkabilang panig. Antayin na lang natin and we will take our lead from the lead prosecution from the House team. Ayun. Opo, ay dun po sa silence po ng Vice President at ng kanyang opisina, dun po sa mga lumalabas na report na nakapangalan sa kung ano ng mga grocery items at mga pagkain yung pong recipient ng mga confidential funds. Kasi dun sa threat po, na 'di ba yung meron siyang denial na pinagbantaan niya ang presidente Wala at daw vice ganon. president, wala daw ganon. So ibig sabihin noon kanya-kanya tayong pag-unawa, pero sa vice president bagaman lumabas sa bibig niya yon, meron na siyang denial, meron siyang paglilinaw. Pero doon sa confidential funds na lumalabas sa mga sari-saring pangalan, wala pa siyang sinasabi. Although meron pong magaganap na impeachment trial, kayo po congressman, bilang kayo po yung mambabatas, kayo yung nag-a-approve, disapprove ng pondo, would you rather po na may marinig na rin kahit pa paanong paliwanag sa Vice President tungkol dito? Ang House of Representatives matagal na nag-aantay ng matinong sagot mula sa DepEd at sa OVP. Simula pa nung mga committee hearing. Kung nasagot sana ito ng tama, kung napaliwanag ito ng gusto, hindi na lumalim at hindi na nagtaka ang taong bayan bakit may mga pangalang base sa kalokohan tulad ng mga piatos na yan. Hindi dapat biro ang paggamit at paglatag ng ganyang pondo para sa taong bayan. At kung may kailangan mang sagutin, dapat ireserba na lang natin yon sa impeachment trial because I think it's the perfect venue to show or defend transparency and accountability pagdating sa article of impeachment na ito on the illegal use of confidential and intelligence funds. Yun nga po, Congressman Defensor, kasi kanina natanong din po namin si Senate President Escudero kung okay lang ba na hindi dumalo physically, di ba, si Vice President Sara Duterte, and he said po okay lang. Pero kayo po sa House Prosecution Team, in fairness po, consistent kayo na gusto po ninyo makapagpaliwanag mismo, personal, ang Vice Presidente sa mga accusations sa kanya. Paano po kaya kung hindi talaga magpapakita or hindi dadalo ang Vice Presidente? Malaking bagay yung kung hindi ka magpapakita, lalo na sa isang impeachment trial. Ibig sabihin, may iniiwasan ka o may tinatago ka. At isipin natin ang impeachment trial ay hindi habol ng impeachment trial ito na makulong ang Vice President. Kundi binibigyan siya ng mabuti at magandang pagkakataong mapawalang sala ang sarili niya. Kung maganda ang depensa niya at makumbinsi niya ang 24 nating senador na hindi siya nagkasala, this is the perfect opportunity for her to do so in front of all the Filipinos. Kasi ang habol natin dito ay makita na ang isa bang mataas na opisyal ay karapat-dapat manatili sa pwesto o dapat siyang maalis sa pwesto dahil sa kanyang mga pagkakamali tulad ng 7 articles of impeachment na nakalatag sa aming impeachment complaint. Kasi kaya ho din na i-raise yung pong punto na nandito ba ang Vice President o wala pagka nandyan na yung impeachment trial, kasi hanggang ngayon nasa The Hague, Netherlands siya. Siyempre po tinututukan niya yung sitwasyon ng kanyang ama. So ang tanong ay paano pag nag-umpisa na nga yung pagliliti, siya ba ay uuwi dito o itatrial siya in absentia? Kasi halos magkakasabay po, although ang banggit ICC September, kung pagbabatayan naman yung calendar ni Senate President Escudero after ng SONA, 'di ba? Ni President Marcos, posible na masimulan yung impeachment trial. Talagang may intindihan natin na dapat asikasuhin ng isang anak ang isang ama at mabuting may pagkakataon din ang dating Presidente Duterte na mabigyan ng due process at isang fair trial sa ICC. Ngunit hindi yon dapat na ipabaya
sa hinaharap mong isang impeachment trial. Napakabigat ng pareho nilang hiniharap na kaso. Ang dating Presidenteng Duterte ay may kasong crimes against humanity o crimes sa sangkatauhan. At ganon din ang dapat pag-intindi niya na mabigat din ang iniharap niyang isang impeachment trial. May pananakot din sa buhay ng presidente, asawa ng presidente, at paglustay ng napakalaking pondo worth 612.5 million pesos. Yun pa ang hindi natin pwedeng gawing excuse ang nasa abroad ka kasi pwedeng magtuloy ang impeachment trial kahit wala dito ang Vice Presidente. Ayun. And kanina po pala naputol yung sa paliwanag po ninyo dun sa summons, yung kahalagahan po ng summons kay Vice President Duterte. Kindly expound lang din po, Congressman Defensor. Ang summons ay ang dokumento na ipapadala ng Senate kay Vice President Sara Duterte para magsimula din ang proseso ng kanyang pagsagot sa impeachment complaint. Magti-trigger din yon ng karapatan ng prosecution team na mag-file ng reply para sagutin ang kanyang mga depensa. At kung may writ of summons na at tumatakbo na ang mga pleading o ang mga dokumento ng impeachment process, pwede na rin tayong magsimula ng pre-trial na sinasabi ni Senate President Escudero, kung saan pwedeng magkasundo sa dami ng ebidensya, sa dami ng testigo, paano magmarka ng ebidensya, at mas mapapabilis at mas mapapadali ang impeachment trial kung maganda ang ating pre-trial. And so far po may mga pribadong abogado na huba na nagkukusa, kumbaga nagvo-volunteer na ay gusto kong sumama dito sa House Prosecution Panel. Meron, marami kaming mga veteranong abogado at nag-volunteer silang tumulong dahil naniniwala silang itong impeachment trial ay dapat magpatuloy. Opo, yan. Partner? Yan. With that po, magpapasalamat na po kami, Congressman. So ngayon, wala pang reply, yung pong Senado doon sa inyong motion Wala to pang issue official summons. communication, Oo. Pero Congressman. masusundan pa ho ba ito? Meron pa ho ba kayong ipa-file na Na motion motion. o request sa Senate para po kulitin sila na mag-umpisa na yung impeachment trial? Titignan ko kung may direksyon ang ating lead prosecutor na maiihahain pa kami. Pero kung ako lang, hindi ko nakukulitin si Senate President Chis Escudero. Loud and clear na ang kanyang schedule ay yun ang gusto niyang masunod at iginagalang namin yun ng gusto. Kasi di rin po masisisi yung kasi may mga kasamahan po kayo sa Kamara like yung mga House leaders natin, mga members ng Young Guns na nagsasabi na dapat forthwith, agad-agad na magpatawag ng impeachment trial, etc. Pero kayo po sa House Prosecution Panel, kumbaga sa kabuuan, kayo pong 11, nagkakasundo po kayo, nasusunod na po kayo doon sa ibinibigay na schedule or inilatag na schedule po ng Senate President. May karamihan sa amin. Iginagalang ang desisyon ng ating Senate President na sundin ang kanyang calendar. At kahit papaano, igagalang din natin ang opinion ng iba kasi malinaw din naman sa konstitusyon niyang trial shall forthwith proceed. So may kanya-kanya tayong opinion pero hindi na kami makikipagbangayan sa Senado. We want an orderly impeachment process and an orderly impeachment trial at magandang masunod muna ang nais ng ating Senate President. Ayun. And with that po, Congressman Defensor, maraming pong salamat. Nang hinayang kami, di ka namin nakita sa Zoom. Nakita sa GIF. Hinayang ako na hindi ko kayong dalawa nakikita at nababati. Ngunit tawagan niyo ulit ako sa susunod at maghahanap ako ng magandang lugar na may signal. Ayun, Thank you, Nimpa yes and po. Lisa. Thank you Salamat so po. much po, Congressman Defensor. Ayan, i-clarify lang natin, ibigay natin yung context. Yung pong schedule na binanggit kanina ni Senate President Escudero, yung paulit-ulitan niyang sinasabi na kung kailan yung impeachment trial mag-uumpisa, ganyan. Yun po, proposed timetable niya. Oo, paaprubahan pa yon sa kanyang mga kasamahan. Pero so far, wala namang pumapalag ng mga senador. Actually, no? Kasi pagka ang desisyon ng Senate President bilang leader, it stands. Yan yung decision. Yan Kahit na naman sa yun. mga komite, sa committee, kapag committee chairman, kung ano sabihin ng chairman, unless baligtarin siya, unless baguhin nung majority ng mga members yung kanyang decision. Walang Pero ganun so far nga, tama partner, parang tahimik. Kilingan, walang pinoprotektahan.